Ayan, good morning mga katoda. Andito tayo ngayon sa Kamalig Albay. Ayan. Dito kami natulog ngayon. Kagabi dumating kami rito sa Albay. Mga bandang alas 5 na ng hapon. Galing kami ng Tagaytay kahapon. Umalis kami sa Tagaytay ng 2:30 ng madaling araw. At nakarating kami rito sa Albay ng alas 5 ng hapon. Ibig sabihin, 15 hours ang biyahe namin. At kinalulungkot kong sabihin na si Mayon Volcano hindi pa nagpapakita. Kung papansinin natin mga katoda, hanggang sa ngayon talaga hindi pa lumalabas ang Bulkang Mayon. Eto siya. Ang totoo, nakikita siya ng konti. Kaya lang natatakloban siya ng ulap. Ayan, at sana mamaya bago tayo umalis dito magpakita ng buo si Mayon para makuna natin ng magandang video. Ito yung tinulugan natin kagabi. Ayan, napaka aliwalas niya at napaka simple, napakaganda. Ayan o. Napakamura lang ng halaga niyan. Sa murang halaga, kung halimbawa nang galing kayo sa iba-ibang lugar, dito kayo pupunta, may enjoy nyo talaga. Ayan, kahugis siya ni Mayon. Kahugis siya ng Bulkang Mayon. At ito lang, tabing-tabi niya lang ang Bulkang Mayon. Ito, 9 km lang ang layo niya sa Bulkang Mayon. Kaya kitang kita. Kaya nga lang sa mga pagkakataong ito, hindi talaga natin maanina. Yan o, medyo lumalabas na si Bulkang Mayon. Maya maya aasa tayo na makita siya ng buo. Ayan. Siguro pag nakaligo tayo, makapag-prepare tayo, pabalik tayo ng Tagaytay pauwi, lalabas na siguro yan. At andito nga pala yung ating Bajaj. Ayan, dito siya nakapark ngayon. Ayan. Ito yung ating Bajaj. Hello Adi. Good morning. Ayan, good morning. Kumusta ang tulog? Sarap matulog. Kuya? Another day. Another Ayan. day, another view. Kumusta tulog niyo? Ang haba. Haba? Nagising ako ng alas 2 sa hala ko. Umaga na. Ako din. Kasi tinitignan ko yung ilaw sa labas. Kape tayo. Blue na. Yung pala may ilaw lang na blue. Yun din nga akala ko eh. Yung ilaw na blue. Ayan yung Mayon Volcano mga katoda. Ayan. Ayan, medyo natatakloban pa ng ulap eh. Pero maya maya siguro magpapakita yan bago kami bumalik ng Tagaytay. At kain muna tayo. Pakita yung Mayon. Napakasarap ng pagkain dito sa Onjo Travelers na to. Talagang hindi kayo magsisisi. Hindi pa rin nagpakita yung si Mayon. Inaabangan namin na mawala yung nakataklob na ulap kay Mayon, kay Mayon Volcano. Kaso parang malabo-labo pang mawala yung nakatakip kay Mayon Volcano kasi ayon sa Pag-asa talagang maulap daw pala dito sa Bicol Region. Bicol Region lang ang sa mga pagkakataong ito ang maulap. Pero aasa pa rin tayo maya maya pag bago tayo umalis magpakita sa atin ang Mayon Volcano. May nakikita naman siya yung bandang baba pero yung bandang taas hindi makita. Makita lang sana natin yung pinakatuktok niya ng buo. Masaya na tayo. Para hindi naman masayang kapag punta natin dito sa Albay. Bumiyahe tayo ng napakalayo simula Tagaytay hanggang Albay. 15 hours ang biyahe natin para lang puntahan itong Mayon Volcano.
Ito yung ating badyads at yung mga anak ko nagre-ready na. Dito kami natulog kagabi. Ayan yung ating badyads, naka-ready na ulit. Maglalakbay na tayo. Pupunta lang tayo ng Cagsawa Ruins, tapos pagkagaling natin doon sandali lang, tapos babalin tayo ng Tagaytay. At maraming salamat kay Sir Don Solano. Ayan, binigyan tayo ng discount dito. Ayan, maganda. Kung kayo'y barangay, grupo, tropa, wala kayong problema rito at pumunta kayo. Mura lang dito, mura lang. Ready na kayo? Ready na. Punta lang tayo ng Cagsawa Ruins, tapos tayo pabalik na ng Tagaytay na. Ayan, si Kuya. Ito naman yung ating isang kasama, yung aking panganay. Ito. Ano Kuya, ready ka na? Oh. Kumusta yung tulog mo dyan kagabi? Okay lang. Anong masasabi mo sa tinulugan? Okay naman? Lamig. Okay, no. Ayun, maganda yung tinulugan natin. At yung pagkakagawa ng mga kubo na to, para ding Mayon Volcano. Ayan, tok. Ito pala yung kung tawagin heart room. Ayan, good for two lang ito mga katoda. Good for two. Pero kung kayo'y pamilya o barkada, barangay, meron din ditong matutulugan. Ayan yung mga pupunta rito sa Jew Travelers Inn. Dito lang kayo pupunta. Ayan. Dito yung kanilang room rate. Ayan, tingnan nyo na lang dito. Ay, nakasubscribe na. Yeah. Subscribe. Ayan yung staff natin na mababait. Wala akong masabi sa mga staff dito. Napaka ako nila. Mababait sila, wala akong masabi. Alam niyo, nakapunta ako dito dahil kay Jerry Motovlog. Pero challenge niya ako Akala mo galing akong Tagaytay. Pumunta ako dito sa Albay para lang idikit ang aking sticker. Tatabihan ko yung sticker ni Jerry Motovlog. Ayan, Sir Idol, Jerry. Napanood kita, kaya ito na. Ito na yung aking sticker. Sasamahan ko na yung sticker mo dito. Kasi ang sabi mo sa video mo, samahan yung sticker mo. Ayan, ito na. Didikit ko na rito. Para katabi ni Jeric. Yun. Ayan, ito si Boss Jeric. Ayan. Tinaanyayahan ko rin yung mga riders, yung mga vlogger na gusto nyong subukan dito sa Albay. Pumunta ka lang kayo dito sa Jew Travelers. Makukuha siya. I-wish nyo lang siya sa Google Map. Makikita nyo niya. Tabi-tabi lang siya ng Kamalig Bypass Road papuntang Mayon. Ayan, at yun nga, napakadali lang namin nahanap itong Jew Travelers Inn. At nahanap namin, tabi-tabi lang, winis lang namin, nakarating kami rito. Napakasarap ng pagkain dito, mga breakfast, marami kayong pagpipilian, sa murang halaga lang. At saka sinasabi ko, kayang-kaya nyo, yung bayaran yung mga tutulugan nyo rito. At saka kagandahan dito mga katoda, ito, ang lawak, pwede kang mag-garden wedding. Garden wedding. Habang nasa likod yung Mayon Volcano, di ba? Yun ang maganda doon. Tapos may swimming pool, pwede kang maglangoy, at meron ding function hall. Kung gusto mo indoor, pwede rin. Yan.
sir, si Sir Don Solano. Ito, napakasimple. Siya ang may-ari nitong pinuntahan namin. Kaya sabi ko sa inyo, yung mga riders, mga biyahero, punta kayo dito, subukan nyo at hindi kayo magsisisi. Napakaganda, napakaaliwalas, presko, at saka tikman nyo ang kanilang pagkain dito. Ang totoo, yung mga breakfast meal nila ay napakasarap. Talagang nasubukan namin kanina. Kaya nagpapasalamat ako. Si Sir, may lahi din itong Tagaytay. Kaya iti pamilya yung mga Tagaytay Sila dyan. Cavite, Tagaytay. Silang Cavite, Tagaytay. Kaya punta na kayo rito. Kita-kita tayo dyan. Sige sir, maraming salamat po. Thank you, Ingat. maraming salamat Bye-bye. sir. Ayan, ang ganda ng discount na binigay sa amin ni sir. Wala kami nasabi. Balis na kami. Sasakay na kami ng Bajaj natin. Eh pupunta na kami doon. Medyo sumilip na oh. Ayan oh. Di ba? Ayan talaga. Shape. Hindi pa man siya perfecto talaga dahil may konti pang ulap na nakabalot. Pero ang importante nito, nakikita natin yung shape niya. Ayan na yan. Wow, napakaganda. Napakaganda. Nakakamanghan tingnan. Tumatayo ang aking balahibo. Nakita kayong Mayon Volcano. Hindi pa natin nakikita mismo yung talagang tuktok niya na sinasabi na perfect shape at parang cone, di ba? Pero at least kahit paano, ayan, nagpakita sa atin ng kaunti. Pero umaasa tayo na pagdating natin dun sa Cagsawa Ruins, makita natin siya ng talagang buong buo. Okay mga katoda, larga na tayo. Tara na. Ito yung patunay. Hindi ako nagkakapit na sticker ko sa aking Bajaj, pero didikitan natin siya. Ito, at least ito yung ating patunay na tayo pumunta rito sa Albay. Ito sa Onju Travelers. Dito tayo natulog. Ayan. Ayan yung sticker niya. Okay? May kasama na siya rito. Pero ito ang una lagi. Ayan. Proud INC. INC tayo eh. Ayan, okay, tara na. Target na tayo. Target na kami! Target na tayo. Ilang minutes pa? Ha? Ilan? Walang minutes eh. 4 minutes? 12 minutes ba? Kakarga muna tayo ng gasolina. Kasi ang iniipon natin, dito na yung mga resibo natin. Resibo natin na petrol, dito tayo nagkakarga. Tapos mamaya kukumpute natin kung magkano ba ang ating naubos simula Tagaytay round trip ng Albay. Ito. Karga lang tayo. Malalaman nyo mga katoda kung magkano ang ating naubos sa gasolina. Wait lang. Ayan mga katoda, nakapagkarga na naman tayo ng 280 pesos. Dagdag natin yan sa mga resibo natin na may ipon tungkol doon sa mga gasolina natin. Para malalaman ng iba nating mga katoda dyan, yung may mga Bajaj sa Ari, kung magkano ang inyong magagas na gasolina. Ngayon, 280 ang ating kinarga. Boss, salamat ha. Thank you. Ayan, may resibo na naman tayo, 280. Sige. Ngayon, pupunta na tayo ng Cagsawa. Welcome to Cagsawa. Na lang ma'am. 250.
Bajaj Sari din doon. Saan nagbabayad ng kwan? Dito? Ah, dito. Ah. Sir, pwede ba magpa-picture na kasama tong sasaryan mo doon sa meter? Ayan, sige. Magkano pong aming parking? Ano, 20 lang ang parking plus ano, Entrance. entrance, specify yun. Sige, sir. Pa-picture mo na kami, sir. Ah, sige. Salamat. Thank you po. Bababay. Oy, maraming salamat kuya. Bigyan kita sticker mamaya. Yeah. Picture lang kami. Dito. Picture. Eto na. Nakarating na kami rito. Ayan. Ayan oh, di ba? At ayan si Bokyo, patunay na narating ni Bokyo. Kaso ang ating kinalulungkot ay talagang hindi nagpakita si Magayon. Hindi talagang nagpakita ang Mayon Volcano. Kaya wala tayong magagawa. Pero importante, magpapapicture na lang muna tayo dito. Mayon Volcano may hahalin tulad sa Mount Fuji ng Japan kasi sa perpektong hugis nito na parang apa. At ito pumutok noong unang putok nito 1660 pa. At hanggang sa kasalukuyan ito nga ay active na active. At may mga pagkakataong sumasabog ito. Pero ang pinaka malakas na pagputok nito naganap noong February 1, 1814 kung hindi nagkakamali. At ito nga yung tumabon dito sa Kagsawa. Kaya ito lang yung natira. Ayan. At yun, marami nagbuhos ng buhay. Ang alam ko nasa 1,200 na katao ang namatay dahil sa pagsabog ng Mayon Volcano na ito. At pagka ikaw nasa Albay, yan ang palatandaan, makikita mo yung Mayon Volcano. Ayun, chili ice cream, nakikita ko na. Hindi ako kumakain ng mga. Hindi yan maanghang. Malamig lang. Level 6.
Kaya nyo? Ha? Eruption? Eruption? Yung Yeah. lower one, sir, mild, moderate, extreme, super extreme volcano eruption. Baka pag-eruption. Baka pare-pares lang ng ano yan. Hindi naman. Mag-erupt yung puwet nito. Mild lang akin. Yung level 2, Moderate lang po. hindi. Yung level 3, 4, 5, 6, yun ang kukunin namin. Pa, Ha? ano naman ako? Nawan ako mangang. Hindi naman natin pwedeng kunin lahat. Sabay, ubusin natin ano. Ito raw pinakamatindi nun. Level 6. Level 6. O ito level 1. Hindi na tayo kumuha ng 2 and 3. Level to. Tingnan natin level 1 daw ng taga Albay. Teka, level Kita yung butot. level 1 pa lang. Ay pa balik na natin yan. Dalawa lang. Ay, level 1 pa lang. Pumipigit ka na. Ayaw. Teka, ako, tignan ko. Ako nakain ng mangang. Oh, hindi na ako. Hindi. Kaya naman. Awa ba tolerance ko sa pasensya na. Para mapapasubo tayo rito. Mababa ang tolerance. Inulit pa. Wow, grabe. Pakloban na yun eh. Level 1. Ubusin mo yung level 1. Samyang na to. Ito na matindi ngayon. Dito tayo sa level Ano 4. bilis lang mawala? Level 4. Hindi, ikaw muna. Ayaw ko na. Hindi. Isang Challenge ganun ko eh. lang. Matcha oh, paborito mo. Ako muna. Ako muna. Avocado yan. Parang kailangan ka ng Para hindi ko ako. Ako yung hindi ko wala. Ang gaan. Wow! Diyos ang popo. Hindi kayo nagkamali si ate ng bunot. Wala namang hanghang. Walang hanghang. Di ba? Di yun. Level 4. aftertaste yung Level 5. 5. 4 to, tapos 5 yung sunod. Dito na tayo sa 5. Sa- Lupit. Ako muna. Sinisipan ako sa ice cream na yan. Ako muna. Kaya. First time ko kumain ng ice cream na maanghang. Ito level 5. After taste yung lasa ng ano. Anong avocado na? Oo. Wala. Inaisipan na. Wala. May aftertaste pa kaya, nalunok ko na. Tagal na. 5. Tsura ko eh. Wala naman, walang hanghang. Kakaunti damihan mo. Sili na lang to, no? Wala ng flavor. Oo, wala na. Sili Ano na masabi lang. mo sa level 5? Sili na lang talaga. Ano masabi mo sa level 5? Hanghang? Paano mo malalasay kakapiraso ang kinuha mo? Kutsa. Maanghang na siya. Satisfied customer. Yung Masarap, level, masarap, masarap. yung, Ito na. Nangangati na yung bato ko ah. Ito na level 6. Nagpapawisan na ako. Hindi na tayo magkakaintindihan. Okay, ikaw muna, Di. Eh, anti lang. Okay, ikaw muna. Dami-damihan mo, grabe naman tikim yan. Para pusa ako tumikim eh. Bumtak kang yun. Ako. Mas maanghang kami ngayon. Ayoko. Kinisip ko na. Wow! Maanghang ba? Ah, Maanghang. yun na. Tigman mo nga. Parang sili na lang yan, wala nang flavor ah. Sige. Hindi
Nilunok mo agad. Mangang. Ninanamnam din sila. Mangang. Yung level 1, may flavor pa siya. Level 1 at level 4. Ano sabi mo? Pero sa akin parang mas pantong level 1. Ang ganito ko. Hindi ka, nakakaadil lang. Malamig tapos biglang maanghang. Kaya nga. Etong 1 to 5, 1 to 4, may flavor pa siya. Sa akin, dahil hindi naman ako Bicolano, eh okay na sa akin yung level 1. Okay lang yung level 1. Okay yung eruption. Yung masyadong level 6 kasi masyadong parang nasili. Sige. Okay na sa akin itong level 1. Naisipin bigla eh. Sarap. Tunawin natin, tapos inumin ko. Tara na. Yun na tayo ng Tagaytay. Ano masabi mo sa Ayoko maanghang. Para sa sa akin, ice cream? mahina tolerance ko sa maanghang. Oh, bakit umiiyak ka na dahil sa anghang? Hindi, mainit sa Albay. Hindi na talaga nagpakita ang Mayon Volcano at wala na tayong pagkakataon para maintay ang Mayon. Kaya Babalik na lang tayo. balik na lang tayo sa mga susunod na pagkakataon. Sa ngayon kasi wala na, kailangan na naming bumalik ng Tagaytay kasi hindi na talaga nagpakita ang Mayon Volcano. Kaya mga katoda, okay na tayo, nakapunta na tayo dito sa Albay. At wala, hindi talaga nagpakita ang Mayon Volcano, kaya wala tayong choice kundi bumalik na ng Tagaytay. At kasi kung hintay natin na magpakita, kasi nagkataon kasi nang punta natin dito sa Albay, eh maulap ayon sa Pag-asa. Kasi nakukuha kami ng balita na dito lang sa parting Bicol region ang masyadong maulap. Kaya hindi talaga natin makikita ang Mayon Volcano. Bagay, hindi man siya nagpakita, eh marami pa naman pagkakataon. Siguro pag may pagkakataon makakabalik. Gusto ko lang sana ipakita dun sa aking mga anak na makita nila ng malapitan yung Mayon Volcano, pero wala talaga tayong magagawa. Pero ito, pumunta ako sa isang lugar na malayo, kaya tatanggalin ko na naman tong Tagaytay. Tatanggalin ko na to. At ipapalit ko naman yung Bicol. Ayan. Lahat ng pinupuntahan nating lugar ay bumibili tayo. Nung pumunta tayo ng Bigan sa Ilocos Sur, bumili ako ng ganito. At ngayon, ito muna ay suot, Bicol. Yun. Ayos. Bagay ba mga katoda? At kung bagay, comment nyo lang sa comment section kung bagay. Ngayon, kung hindi bagay, edi bagay pa rin para sa akin. O sige mga katoda. Kaya mga katoda, papalik na tayo ng Tagaytay. At hindi man natin nakita ng buo yung Mayon Volcano, eh okay na rin. Dahil importante nakarating tayo ng Albay. Subukan natin ang galing ni Bokyo ng Badyad sa area at ang lakas niya. Siguro sa mga yung iba pang pagkakataon, pagka may talaga may oras, hindi kasi kami pwedeng magtagal dito kasi may mga trabaho na rin kami sa Tagaytay sa amin. Dito na kami, malapit na kami sa Naga City.
tanghalian muna kami. Makakita na kami ng kainan. Tara, doon tayo, kain tayo. Tatlo. Dito kami ngayon sa Pamplona, Camarines Sur. At kakain muna tayo ng ating tanghalian kasi ang oras ay 1:00 na. Kain tayo ng sinigang na baboy. Ayan. Busog ka, Adi? Ayan. Sobrang busog. Lalarga na uli kami. Papunta na kami ng Tagaytay. Nakakain na kami. At larga na uli kami. Sarap ang sinigang na baboy. Sobrang busog. Ang oras pa uli, mahigit bago makarating ng Tagaytay. So imbis na mabawasan yung ko ni Google Map, ni Waze, eh hindi na mabawasan. At pahaba pa rin ang pahaba ang oras. Time check is 1:50 PM. At nandito pa rin tayo sa Pamplona, Camarines Sur. Inabot na tayo ng ulan. Ito, matindi nito. Ay, nako. Pero okay lang yan para lumamig yan yung makina ni Bokyo. Okay lang yan. Dito na tayo mga katoda sa Ragay. At ayan, makikita natin ang daming mga nagbabandera na mga bata, matanda. Ragay. Ragay na tayo, Ragay. Uy, punong-puno yung mga tricycle. Grabe naman yun. May 20 yata laman na isang tricycle. May 20 piraso yata laman sa tricycle. Palabas ng Mendes yun, ganun karami yun sa kayo. Pagkado yun. May 400. Pwede nung food. Okay na ulit. Yun, may badyat. May badyat. Tagalog yata ng kwan yun. Mendes. Marami una na tala. Ito na tayo mga katoda sa Tagkawayan. At mga 6 na oras pa hanggang doon sa Tagaytay. Yan. Medyo parang madali-dali ang ating biyahe pag-uwi. Time check is 4:10. 4:10 ng
natutulog. Malampasan na natin ang Camsur, Camarines Norte. At nasa Tagkawain na tayo. Mga 5 oras pa siguro. Mahigit. O mga 5 oras kalahati. Hanggang 6 na oras. Siguro nasa Tagaytay na ulit tayo mga katoda. Yan, basa pa rin ang daan at mabuti naman hindi na tumuloy ang ulan. Sabay lang ang takbo natin mga katoda, 60 lang, 60. Ayan, kasi may mga daan na mabibigla ka dahil bigla na lang may butas na malaki. Yan ang mga katoda, papasok na tayo ng Quezon Province. At lalampasan na natin ang Camarines Norte. Ito na yung Argo. Ayan. Diyos Mabalos. Ayan, saan na tayo mga katoda? Nakakalampas din kami ng Bicol, Camarines Norte. Nandito na tayo sa Calawag na. Ito na, masama na naman ang daan. Hindi na naman natin alam kung saan tamadaan yung sakit. Yee! Saya-saya! Sarap mag-road trip! Tumigil muna kami rito sa stopover sa may Calawag. At ayan, nakatay na muna ang ating bajads, ang ating bukuyo. Layo-layo pa ang uwian. Kumusta, bebe? Anong Ganun pa kalayo? ilan pang kwan? Ilan pang kilometro? 209. 209 hanggang sa atin na yan, hanggang sa Tagaytay. Malapit na. 209 ibig sabihin naka 230 na tayong natatakbo na kilometers. Ganyan na lang yan. Alas 11. Alas 11 nasa bahay na tayo. O, sige, hanggang alas 12 alauna. Ayan, pwede. Kaya pahinga muna. Dumi ng windshield natin. May tubig ka dyan? Dagdagan yung ating sticker dyan sa Bukayo ngayon. Ito yung mga pinuntahan natin doon. Kalahin mo pumunta tayo ng Albay, layo-layo ng Qantas dahil walang pinuntahan natin. Yung Ondio Travelers at saka yung ngayon Volcano. Ano, kamusta ate? Ngalay ka na sa pag-upo? Ikaw naman mag-drive. Ulitin mo pa. Ulitin mo pa ang Bicol. Kaya na tayo. Tara na.
39 minutes. Dito na naman tayo sa daan na parang buwan. Lubak-lubak. Ay, saya-saya. Saya-saya. Kaya mga katanda, dito na tayo sa Old Zigzag Road. Ganito pala sa Old Zigzag Road paggabi. Hindi mo siya makukuha dahil nagre-reflector ang kanyang kaliwat kanan. Yan. Wow. Ahon tayo, ahon din sa Zigzag Road. Antimonan, Old Zigzag Road. Ako mas kilala sa Bitukang Manok. Okay. Ilang oras na lang, nasa ko na tayo, Tagaytay. Mga 3 oras na lang siguro. At ang oras ay alas 8. 8:05 ng gabi. Ahon muna tayo ng bundok mga katoda. Mas mamaya bababa tayo. Napakaganda ng side ng daan na to kasi may mga reflectorize. Tapos goma. At nandito na tayo sa Bitukang Manok sa Timonan. Ang galing talaga ng ating Bajaj. Bajaj number 1. Ang galing. Bilib ako. Mga katoda, mga sakyan sa baba, oh. Kitang kita. Galing. Paano mga katoda, larga na tayo. Diretso na tayo ng kung saan tayo maghanap ng stopover para maghapunan. Sa ngayon kasi nakatigil na tayo dito, kaya bababa na tayo dito sa Bitukang Manok. Okay mga katoda, tara na. Yan. Ay, thank you. Larga na tayo. Dahan tayo sa pagbaba at napakadelikado. Baka tayo sumyat doon sa kailaliman. Ganito pala dito paggabi. Meron pa rin mga nagpa-flashlight. Yan. Pinagtaka ko lang kung bakit ganito ang nangyari nitong buwan na to. Ito pala talaga bundok na bigla ang ahon. Yan, para tayo. Salamat po. Pag may hina ang iyong pan dito ay malamang sa baba ka na pulutin. Ayan, papaba na tayo mga katoda. Yung mga sakyan na bumababa, ayan, may nag-i-stop. Stop daw, pagbibigyan muna natin yung mga paahon. Ayan, mga paahon na sasakyan. Ayan. Maraming salamat sa mga nagpa-flashlight dito sa Old Zigzag Road. 24 hours to. 24 hours sila dyan. Ayan, napakagagaling nila. Kasi tinutulungan nila ang mga motorista na mga dumadaan dito. Nandito na kami sa Talisay. Aahon na lang kami rito sa
Aahon na lang kami dito sa bundok. Patagaytay na to, Patagaytay. Aahonin natin yung Sungay Road, tapos Ligaya Drive, lalabas tayo ng Tagaytay. Umalis tayo ng Albay kanina mga 10:30 ng umaga. At mas maiksi lang ang biyahe natin mga katoda nung pauwi tayo galing Albay, kasi umabot lang siya ng kulang 14 hours. Mas maiksi ng isang oras. Pero ang totoo niya, nandito pa naman tayo sa Talisay, akit pa tayong Tagaytay, syempre sabihin natin 20 minutes pa malagdag, parang ganun din, papatak din talaga ng 15 hours. Ayan, at maraming salamat sa ating Bajaj RE. Wala talaga akong masabi. Nasubukan na naman yung tatag ng Bajaj RE. Tamo, wala naman tayo naging trouble, wala naman naging kuwan sa aberya sa daan, bukod dun sa cellphone ko na nabasag sa parte ng Luceno nung papunta kami ng Albay, nung papunta pa lang. Sobrang lubak nga, tumalpog yung cellphone ko sa karsada, tapos ginulungan ng truck. Yun lang ang naging aberya natin. Wala naman sa Bajaj RE naman, wala akong masabi. Hindi nagbago ang takbo niya, walang trouble. Kaya maraming salamat dito sa ating Bokyo Bajaj RE. Wala talaga akong masabi, number 1 talaga ang Bajaj. At maraming salamat din sa nagpatuloy sa amin dyan sa Albay, sa mga tumulong. Maraming salamat. Tara na mga katoda. At mamaya pala mga katoda, yung mga resibo ng gasolina natin na iniipon ko, malalaman nyo kung magkano ba ang naubos nating gasolina simula Tagaytay papuntang Albay, tapos Albay to Tagaytay. Round trip yun, round trip. Bali yung 30 hours na pagtakbo natin. Grabe 30 hours. Malalaman nyo mamaya mga katoda kung magkano ang ating naubos, para yung mga nagbabalak na pumunta ng Albay, magbabajets din, malalaman nyo, meron kayong idea kung magkano naubos natin na gasolina. Kunting oras na lang mga katoda, malalaman nyo na. Pagdating natin sa bahay, ating kukumputin yung gasolina na naubos natin. Tara na mga katoda. At 12:15 na, dapat before 1 nandun na tayo sa bahay. Tara na, larga na tayo. Ayan mga katoda, dito na tayo sa bahay. Nakarating na tayo. Galing Bicol. Bali 1:20 kami nakarating dito sa bahay. At napaos na ako. At ito na yung ating mga ginasolina. Umabot siya ng 2,120. Lahat-lahat na yan. Simula Tagaytay hanggang Albay,
Tapos Albay hanggang dito sa Tagaytay. Yung round trip natin na halos 30 hours natin tinakbo balikan umabot ng 2,120. At hanggang dito na lang mga katoda, tatapusin ko na ang ating video at andito na ulit si Bukyo, nakabalik ng safe at walang nangyaring aberya. At maraming salamat sa nanonood ng video na to, at kung nagustuhan niyo po ang ating video, pa-subscribe lang po ng ating YouTube channel, J Toda Vlog. At hanggang sa muli mga katoda.